This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi. Narito na naman po kami upang magatid sa inyo ng isang linggong makabuluhang balita at kaalaman. Ako po si Rolly Lakay Gonzalo. Sa ngalan naman ni Benny Antiporda, ako naman si Precious Aquino. At ito ang Hotspot! Narito na ang mga mainit na balita hatid sa atin ng Meralco at ng Remate, ang dyaryo ng masa. Senador Grace Poe at Davao City Mayor Digong Duterte, tabla na sa pinakauling survey. Tabla na nga sina presidential candidates Senadora Grace Poe at Davao City Mayor Digong Duterte sa pinakabagong Bilang Pilipino Social Weather Stations o SWS Mobile Survey. Sa isinagawang survey noong March 30, sa 733 validated voter respondents sa buong bansa, nakakuha si Poe ng 34%, habang si Duterte ay mayroong 31 points. Pareho namang nakakuha sina Vice President Jojo Binay at Interior Secretary Manuel Mar Rojas ng tig 17%, habang 1% kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa isinagawang survey noong March 22, ay nakakuha si Binay ng 18%, 17% kay Rojas at 2% kay Santiago. Sa Precious, lumilitaw na mukhang Dikit ng labanan. oo nga, the issue will boil down to two personalities only. Yes. Pagdating ng eleksyon, Duterte at saka Grace Poe. At saka Paano yan? nakakatuwa, partner. Kasi si Senator Grace Poe, Oo. sandali lang siya dun sa, di ba, nag-number 1 siya sa survey, di ba? March 30 yata yung pinaka huling survey, Nag-number 1 siya, pero sa mabilis lang na araw, may survey ulit, at ito na, pantay na sila. Kumbaga, malapit na lang, konting puntos na lang, at parehas na silang number 1 sa Ano survey. kaya meron si Digong? At ba't ang bilis? Oo, in Sa kanyang fairness pag-akyat, ha? hindi ganun karami. Kung pansin mo, hindi ganun karami yung kanyang mga TV ads, yung mga Maliban lang ngayon. posters niya sa mga kalye. Kung manood ka sa mga TV programs ngayon, lalo sa mga primetime news programs, Ratrata puno na. Puno na, ng, partner, ng tawag dito, advertisement Ng si mga- Digong. yes. Saan kayo nagagaling ang pera? Siyempre siguro yung mga friends and supporters na tumutulong. Hindi rin naman siya yung may ganun yung iba ring mga kandidato, sinasabi rin nila, ina-announce sila na yung mga campaign ads sila sa TV Oo nga. ay mga tulong yon from Oo. family Hindi and mo naman kasi friends. pilitin na ibulgar nila kung sino-sino yun. Di ba? Oo, syempre. Pero naniniwala naman ako na talagang napakaraming suporta. Tulad na nga lang nung ginawa niyang campaign rally sa Alabang at Muntinlupa, noong Eto think, wala siya Biyernes. gano'ng mga senador. Oo. Wala siya mga congressman. Wala siya mga mayor. Pero siya, Pero siya, talagang angat na angat. Angat na angat. Sa pinaka-uling survey, yung sa kapatid na estasyon, halimbawa, pag-itinan natin sa DCRH, Yes, siya number 1 doon, si Digong. DZRH. Yung kampanya, yung ginawa ng ano yung convenience store na yun? Yung babanggitin ba natin? Hindi na. Okay. Merong convenience store na itago na lang natin Oh, sa yes, pangalang 7-Eleven. 7-Eleven. Number 1 siya. Meron silang mga baso na parang bibili ng mga customers. Di ko pa na-try. Actually, gusto ko siyang itry na kapag binili mo yon, kung sino mang, kung baga kandidato yung nandun as presidential candidates, ibig sabihin, siya yung napupusuan mong iba. At siya puno-puno na. At nangunguna siya, partner. Yung iba, hindi pa nakakargahan. Sino bang pumapangalawa sa kanya, partner? Ang pumapangalawa niya si Grace Poe. Poe. Pangatlo pa rin si Binay. Si Jomar. At consistent number 4. Si Jomar Rojas. Si Secretary. Well, good luck po sa inyo.
Yes. We have Kailan 30 na lang days para 30 days. para kayo po ay Pag-isipang makapagdesisyon. mabuti, yes. Magsuri kayo maigi, mag-isip kayo maigi, lalo tigit sa level ng ating po mga presidential roles. Okay? Yes. At dito naman tayo sa susunod dating balita, 26 million pesos para sa BEI uniform inalmahan. Inalmahan ni Commission on Elections o COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang desisyon ng kanyang mga kasamahan na maglaan ng 26 million pesos para sa uniform ng mga magsisilbing Board of Election Inspectors o BEI sa darating na eleksyon. Ayon kay Guanzon, nagkataong nasa iba yung dagat siya para sa paghahanda ng overseas absentee voting nang pagpasyahan ng COMELEC Anbank ang naturang issue kaya wala siyang nagawa para agad itong maharang. Para sa commissioner, dapat ginamit na lang ang pondo para taasan ang allowance ng BEIs at hindi na ito ilagay sa unnecessary expenses. Para naman kay COMELEC spokesman James Jimenez, makadaragdag sa dignidad ang vest ng mga gurong magsisilbi sa halalan. Mahalaga umano ito para sa madaling matukoy ang mga BEI sa araw ng eleksyon at madali silang malapitan para sa mga katanungan ukol sa proseso ng automated election system. Anong masasabi mo dito? Buti naman. Una-una, alam mo nung tinignan ko yan, ang pangit kaya. Ano bang itsura, partner? Parang Hindi ko apron. nakita. Parang apron na Okay. yung sa ano. Vest, pero vest pa rin. Oo, vest. Pero Okay. parang apron na nagluluto. Parang, Ganon? yun, parang... Nasobrahan sa tela, so ibig sabihin maraming budget. Ganon. Una-una, pangit. Pagkatapos, mahal-mahal pa. Ganon? Diba? Oo, benta kayo mo 26 million yung gagastusin. Pero ano, may point naman dito si Miss Rowena Guanzon, ano? Oo. Na idagdag na lang dun Yes. sa mga, kumbaga, allowance Oo. para naman mas lalo silang, kumbaga, Ako pa doon. ganahan sa kanilang Kasi trabaho magkano sa na lang yung, eleksyon. magkano lang yung 3,000 lang yata yung, last year, ang alam ko 3,000 eh. Para doon sa mga teachers. Hindi, idagdagan na lang nila yung para sa ngayon, di ba? Ma-appreciate pa ng gusto ng mga teachers yan. At lalo pa sila magsisipag. Di ba? Yes. Kasi sa pagsusuotin mo sila ng napakapangit namang apron. Pero since na nandyan na, ano, Oo. na, kumbaga, na... Hindi, ang alam ko dito, latest dito, ano na, isineldo ng COMELEC, wala na. Wala Hindi na na. sila bibili. Hindi na sila bibili. okay. Nice. Okay, very good. Dito tayo sa pangatlong balita na matindi sa lupon ng linggo ito. Umano'y magparang sa mga bigas para sa mga magsasaka ng Kidapawan, iniimbestigahan na ng Malacanang. Umakalap na ng impormasyon ng Malacanang mula sa Department of Interior and Local Government o kay DLG at sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng pagharang sa mga pagkain para sa mga magsasaka ng Kidapawan. Ay kay Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma, kumikilos na rin ang pamahalaan tungkol sa ginawang madugong dispersal sa mga magsasakang nagpuprotesta. May kaugnay na hakbang na Malacanang sa kahilingan ng Commission on Human Rights na alisin na ang food blockade sa Kidapawan upang makarating na sa mga magsasaka ang tulong na ipinadala ng ilang pribadong individual. Paliwanag naman ni DSWD Secretary Dinky Soliman, walang nangyayari pagharang sa naturang lugar at patuloy naman ang kanilang koordinasyon sa LGUs para sa delivery ng pagkain sa mga apektadong munisipalidad. Una na sinabi ni Coloma na hindi nagkulang ang pamahalaan sa magbibigay ng ayuda sa mga mamamayan na naapektuhan ng El Nino. Ayan. Eh, problema, hindi ka nagkulang pero nabot pa ng 3 araw. Oo. Diba, bago sila umaksyon. Kaya sabi ni Tatang Juan Ponce Enrile, si Lolo, 3 araw na hindi kayo gumalaw eh. After 3 days pa lang kayo gumalaw, kaya Yes. nainip na yung mga tao. Oo. Nakagutom na yung mga tao, kaya... Na, actually, hindi rin natin masisisi yung mga kababayan nating magsasaka, no? Kasi syempre, napakainit. Alam, partner, dito nga lang sa Metro Manila na magko-commute ka ng busog ka. Masakit na sa ulo eh. Kumbaga, may mga nararamdaman kang hindi maganda sa katawan. Yun pa kayang nakatira ka sa malapit sa bundok at nandun pa yung, kumbaga, impact ng El Nino. Napakainit, tas wala kang makain. Ano mo rinig ko nga rin sa isa sa mga balita na yung ibang mga kababayan natin doon, mga magsasaka, sa sobrang gutom at napakainit na panahon, is na, kumbaga na sisiraan sila ng bait. Oo, talaga naman. Yun yung naging effect sa kanila nung pagkawala ng pagkain, ng kinakain. Lalo na yung naman. importante yung bigas, Oo. Kung tutuusin, partner, bigas nga lang yung hinihingi. Iba dyan, pagkain at, di ba? Kumbaga, sila, bigas lang, okay na sila eh. So, kung sa 3 days, ako masasabi ko, sana inaksyonan agad. At Yes.
hindi na nangyari yung ganitong sakitan doon sa dispersal. Alam mo, Precious, ang ugat nito is, meron tayong El Nino, Yes. meron tayong drought, di ba? Yes. Eh, problema, ang sinasabi nga ng mga kritiko ng gobyerno, may pera pala. Eh, ba't Oo, hindi partner. nilabas? Dinelay pa yung pera para sa mga programa na tutulong sa pagsugpo ng epekto ng El Nino. Eh, hindi lang ang Kinapawan na meron yan, hindi lang Mindanao ang problema niyan. Mayroon pa sa ibang mga bahagi ng iba't ibang Yes. bahagi po ng bansa. So, anong gagawin ninyo? Ibibitin nyo pa rin ba yung mga pera na itutulong supposedly sa kanila? Baka gusto nyo magkaroon ng Kinapawan Part 2 o Kinapawan Part 3. Ano, di ba? At saka, hanggang ngayon, ang ating mahal na Pangulo, wala pa rin nilalabas na, kumbaga, pahayag sa nangyaring dito nga sa Kidapawan farmers na ng mga nagkagulo, Oo. Kaya hinihintay hinihintay ng Huwag nilang taong antayin. bayan na kung ano yung, kahit hindi na yung pahayag, yung, kumbaga yung aksyon ng doon Pakikiramay. mismo, kiramay, Wala. hindi ba? At kung ano ba yung, kumbaga, dapat ilatag na plans para sa susunod na administrasyon, itong pondo, kung meron nga bang pondo o wala, dapat siguro ito na yung dapat nating, kumbaga, isa sa mga bigyang pansin sa susunod na administrasyon. Well, huwag naman magagalit na Malacanang, pero naalala ko lang, speaking of, sabihin na natin, in-action ng ating gobyerno, di ba si dating Senador si dating Senador Joker Arroyo nagsabi na ang mga nasa Malacanang, parang sa OJT, on-the-job training. Lahat, partner, Oo. lahat ba nang nandun sa Malacanang? Pagkatapos, sinabi pa ng mga kabataan na kung walang ginagawa ang presidente, sila yung nag-invento ng termino. Sorry, noy-noying. Noy-noying. Di ba sa kanila yung Na noy-noying? nagalit ang Oo. ating Pangulo dahil dyan. Tapos sa pinakauli, si Lolo Juan Ponce Enrile ang nag-invento rin ng termino. 3-day president. Si Pangulong Noynoy daw pagkatapos pa lang ng 3 araw tsaka umaaksyon. Well, yun ang kanilang sinasabi. Oo. So, sana, dito sa, kasi pati ang Malacanang nagpa-imbestiga na, Oo. pati rin yung mga, kumbaga, mga point person dito, lalo na ang DBM, kay Secretary Butch Abad, di ba? Yung mga point person dyan, sana, kumbaga, gumawa na ng hakbang para hindi na puro turuan dito sa nangyaring... At saka nung nangyari, tatanda mo, yung nangyari hearing sa Kinapawan, sa Davao mismo, hindi sumipot yung mga sekretaris. Yes. Inisnab ng mga sekretaris. Inisnab. Yung pinag-imbita na hearing. Walang agriculture, walang DSWD, walang DBM, wala lahat. Walang Wala NFA, wala lahat. Bakit kaya ganun, Kaya nagagalit si Coco Pimentel at saka si TG Gingona. Anyway, alito tayo sa pang-apat na matinding balita natin sa linggong ito linggong ito. Yes, mahigit 600,000 na nakumpiskang plaka planong i-donate ng BOC sa LTO. Plano ng Bureau of Customs na i-donate ang mahigit 600,000 perasong abandonadong plaka sa Land Transportation Office o LTO. Ito'y matapos hindi bayaran ng supplier ang 40 million pesos na taxes at duties. Ayon sa BOC, sinulatan nila ang Department of Finance upang humingi ng pahintulot na kanila lamang ibibigay ang mga plaka sa LTO. Ayon sa batas, kapag itinuring na abandonado ang isang kargamento, ay pagmamayari na ito ng gobyerno. Subalit hindi naman ito maaring ipa-auction ng BOC dahil mayroong nagmamayari sa mga plaka na babayaran sa LTO. LTO rin ang otorisadong mag-issue ng mga plaka. Ayon sa ahensya, posible pa kasing magamit sa katiwalian kung mapupunta ito sa iba. Kaya minarapat ng BOC na i-turn over na lamang ang mga plaka sa LTO, subalit ito ay kung papayag ang Department of Finance. Lalabas na libreng makukuha ng LTO ang mga plaka kapag naibigay ito ng BOC. Kaya't marami ngayon ang nagtatanong kung saan mapupunta ang perang ibinayad sa plaka ng mga motorista. Siniguro naman ng LTO na hawak na nila ang pera at legal din kung matutuloy na ibigay sa kanila ang mga plaka. Yan pa sa problema natin. Plaka. Nakatenga, Matatapos ng Aquino administration. Yes. NPA pa rin. No plate available. No plates available. Di ba nakakaya? Oo. Diba, pakalat ka. Alam mo ba kung bakit ayaw magbayad yung supplier? Siyempre,
Ayaw na niya magbayad kasi natingga na yung proyekto, di ba? Natenga na. Nako, Sinildo yung proyekto, kaya ayaw na niya magbayad. napakalaking, kumbaga, dapat ayusin, ano? Kumbaga, Oo. meron pang ilang linggo or meron pang, kumbaga, buwan ang ating Pangulo para sana maresolbahan ito. And of course, hindi lang, syempre, yung mga LTO at LTFRB, yung mga government agencies na dapat umaksyon dito, sana ma-aksyon na. Kasi sayang masisira rin yan kung nakastock lang yan sa mga container So, sana ho Sana. aksyon. Puro sana. Puro sana. Kaya, nako, kailangan niya ng mga kababayan natin, lalo na ngayon. Ako, dumarami Tapos yung yung natitira mga pa mga sasakyan. plaka sa loob ng LTO, natatanda mo, nanakaw pa. Nanakaw pa. Di ba? Ano ba nangyayari? Di ba? Nako. Ito pang isa. Pinakahuli balita natin sa loob po ng linggo ito. Palpak na paliparan. Isinisi sa administrasyon. Kinwestiyon ni late Congressman Martin Romualdez ang malaking kapabayaan na naganap sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 matapos magkaroon ng 7 oras ng brownout. Sipin mo, Napakatagal. baterya lang. Generator. Sa generator. Di ba? Ang nabagit na brownout ang pumaralisa sa operasyon ng paliparan at naglagay sa kahiyan sa administrasyong Aquino. Tinanong pa ng kongresista kung paano maiwasan ng Pilipinas ang pinakapangit na paliparan sa buong mundo. Kaya palpak naman ang operasyon nito. Paunahin na niya dito ang mga pasilidad gaya ng biglang brownout na kailangan ng generator sets, kalinisan, customer service, at ang iba pang mga serbisyo na dapat sana'y maayos na ipaglilingkod sa mga pasahero. Diba? Yan isa sa mga huling kahihiyan ng Aquino Administration Presos. Buti na lang at hindi ka nakaschedule na lumipad nung oras na yun. Napakaswerte ko naman nun. Imagine 7 hours kang Yes! Grabe. napakainit. At Kumbaga, ilang libo yung nakansel ng mga flights. yes, flights, grabe yung kumbaga aberya na naidulot sa atin, no? Hindi lang sa mga Pilipino, kundi dun sa mga turista rin. At yung pala, baterya lang. Ang kailangan sa generator. Isipin mo, ano lang yan simple maintenance lang yan. Oo. Parang dito. Parang tayo to time, i-check up yung mga gamit I-check, dito. May mga mag-check. Yes. At merong reserba na Oo naman. ng mga gamit para dyan kung sakaling may aberya. At to think Speaking na of airport reserba, yan, wala kang reserba. Kaya buti dito, kung nag-brown out dito, meron tayong emergency dito. tuloy-tuloy pa rin ang taping dito sa GNP. Doon wala. At main pangunahing pangangailangan yan. Kailangan, yes. Diba? At napakalaking, kumbaga, importante ang airport. Kumbaga, yan yung sumasalamin sa bansang Pilipinas. Kaya naman sana, hindi na sana. Sa susunod na administrasyon, isa yan sa mga dapat bigyan ng pansin. At magbabalik po kami para sa aming Meralco segment. Dahil sa pamumulitika, ang serbisyo publiko ay napeperwisyo. Ang relief goods, pinabayaan lang, mabulok sa warehouse. Nasaan ang malasakit dito? 10 taon ng kontraktual, walang benepisyo. Nabaon sa utang ang magsasaka dahil pati ang patubig kailangan pang bayaran. Nasaan ang malasakit dito? Pigilan na ang pamumulitika. Ang kailangan natin ay malasakit. Ako po si Martin Romualdez. Ang kailangan ng Pilipino ay malasakit, hindi pamumulitika. With proper diet and exercise, ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10. You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Growing up, robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.